Ipinatutupad na simula ngayong araw ang odd-even scheme sa provincial buses na dumadaan sa EDSA. At layo nito mapaluwag ang daloy ng trapiko sa EDSA ngayong mag-uundas at magpapasko. May ulat on the spot si Steve Dailys. Steve? Pia, umaarangkada na nga itong pagpapatupad ng odd-even scheme para sa mga provincial buses simula pa kaninang madaling araw. At dahil Tuesday ngayon, Tuesday, Thursday at Saturday ay yung mga may plakang nagtatapos sa even o yung 2, 4, 6, 8 at 0, mga provincial buses ay kinakailangan dumaan sila sa mga tunnel sa bahagi ng EDSA Aurora, sa bahagi ng EDSA Pitwason at maging dito sa ating kinaroroonan ngayon sa EDSA Show. Kung mapapansin mo, Pia, yung mga karamihan dun sa mga traffic enforcer ay bago pa lamang yung approach nitong tunnel ay may hawak na sila ng mga placard para masenyasan agad yung mga provincial buses at hindi na nga sila magkamali pa ng pasok. Dito sa ating kinaroroonan sa EDSA Show, maliban dun sa placard, may mga nakakabit din ng mga tarpaulin. Kanina ay pawang kaluwagan yung naranasan ng mga nakasakay dun sa mga provincial buses. Dahil yung kahalo nila dito ng mga city buses ay kadalasan matraffic yan. Pero kanina, simula nang ipatupad yung odd-even scheme, ay kahit papano, mas bumilis ang takbo ng mga sasakyan. Yun nga lang, may ilan sa mga pribadong sasakyan o mga motorista ang nagre-reklamo, lalo pat madalas daw ay nasusuro sila kapag nagsuserve na itong mga buses papasok dito sa tunnel. Pero ang sabi naman ni Chairman Tolentino ay yung rightmost lane pagdating sa tunnel, yung kinakailangan gamitin ng mga provincial buses at habang wala pa sila doon ay kinakailangan manatili muna sila sa yellow lane. Target ng MMDA na mabawasan hanggang 50% yung volume ng mga provincial buses na dumadaan dito sa mga tinagurian na mga choke points. Ito kasi yung kadalasang pinipilahan ng mga city buses at malaki daw may tutulong yan para dun sa mga kababayan natin na nagsisimula na umuwi sa kanilang probinsya para doon gunitain ang undas. Sa puntong ito, Pia, makakausap naman natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, yung pagpapatupad natin ng odd-even scheme na ito, may mga ilang nagrereklamo, may ilang mga drivers ng buses na hindi raw sila pamilyar dito sa ating patakaran. Unang araw pa lang ngayon, siguro nagkulang na yung mga bus operators nila dahil naipaliwanag naman ito ng maigi sa mga bus operators at tungkulin na ng bus management ay ipaliwanag sa staff nila. Ultimately, Chairman, yung goal natin ay na-achieve ba natin dito sa... Maluwag ngayon ito, nakikita nyo, lumuwag itong ating service lane, yellow lane. So yung mga commuters nating pamakati, makakaranas ng increase speed. So ganoon na rin siguro yung mga naapektuhan ng traffic dito sa yellow lane, may kabilisan na konti. Mamaya makukuha ko yung vehicular count at saka yung travel speed na kung merong increase. Chairman, itong pagpapatupad nito, yung duration, ngayong undas lang hanggang... Hanggang from October 28 to January 4. Covered yung undas, semestral break at saka Christmas break. Chairman, ano masasabi niyo dun sa mga motorista rin na nagre-reklamo na nasusuro daw sila pag nagsuserve na itong mga provincial buses papasok sa tunnel? Hindi naman siguro, first day lang ito ngayon Ganon din naman ang mangyayari kung nasa upgrade yung provincial buses, makakasabay din nila sa pag-ahon dito sa Shaw Boulevard, for instance. Maiba lang tayo, yung mga buses naman yung mga may terminal sa EDSA. Paano yung pagpapatupad natin ngayon ng nose-in, nose-out policy? Paiikutan uli natin yon sa mga operatives natin kasi marami na nakalimot dun sa nose-in, nose-out. Lalong-lalo na magbibigay pa ata ng mga bagong provisional authorities ang LTFRB. Ito yung mga hindi dating nagbabiyahe sa probinsya. So, atin pong iuulit yon at pakiusap na pagpasok nyo sa terminal, doon na kayo magmaniobra sa loob ng terminal ninyo. Maraming salamat po, MMDA Chairman Francis Tolentino. At yung LTFRB ay nasa mahigit 900 na raw yung mga units ng mga bus na nag-apply ng special permits at ilalabas nila yung mga aprobado na mabibigyan ng special permit anytime October 29 or October 30. Pia. Steve, linawin ko lang yung odd-even scheme kasi sabi ni Chairman hanggang January lamang ito, ngayong bakasyon mula undas hanggang pagkatapos ng Pasko. Kung makita nila talagang naiibsan yung bigat ng daloy ng trapiko, pwede ba nila itong i-extend at gawing permanent na?
Chairman, nakikita niyo daw ho ba gawing permanent yung pagpapatupad nitong odd even scheme sa mga... Tingnan natin. Siguro maranasan natin yung, makikita natin yung kung ano yung evaluation nito pagkatapos habang may Christmas season, yung shopping days. So, tingnan muna natin, aralin natin na maigi from October 28 to January 4. Salamat, Chairman. Alright, Steve, at least mahaba-haba yung panahon no, na pwedeng pag-aralan. Panghuli na lamang, Steve, pahabol lang, no? Linawin lang din natin dahil sabi nga ni Chairman, marami pang nalilito dahil unang araw ngayon. Kapag ba sila ay hindi sumunod, sila ay pagmumultahin at least in the next few weeks dahil nga ito unang araw pa lamang ng pagpapatupad. 500 pesos yung katapat na multa piya kapag hindi sumunod itong mga provincial buses doon sa itinakdang lane sa kanila. Halimbawa, kapag ikay even at ikay hindi dumaan dito sa tunnel sa araw na designated, dapat nadadaan ka pag mumultahin ka ng 500 piso piya. Alright, maraming salamat kay MMDA Chairman Francis Tolentino at sa iyo, Steve Dailisan.